God bless everyone. Meron tayo ditong gagawing isang LG refrigerator. Ayan. Ang problema po nito ay dito lang siya lumalamig sa taas. Ayan. Bali pinandara natin siya. Ayan. At malamig nga dito. Yun. Malamig naman siya dito. Kapapandar natin. Kaya lang pag nagtagal daw, sabi niya nawawala ang lamig dito. So titingnan natin kung anong problema ng refrigerator na to. Bali, sinabitan natin siya ng amperahe, ammeter, yan. At nakakakuha tayo ng 0.9 amperes. Itong lugar na to, ito yung kanyang defrost timer. Iikutin natin, habang nakasabit yung ating ammeter, titignan natin kung ano mangyayari. Ikutin lang natin. Hintayin natin yung lagitik. Yan. Kaya lagitik yan, pag lumagitik yan, yun yung oras ng kanya pag-defrost. Dahan-dahan lang. Yun. Kaya palibasa nagdi-defrost siya. Ang pan motor nito dapat nakatigil. So yun, tumigil yung kanyang pan motor. Ilabas natin to. Yan o, 0. Ipuin natin yung kanyang heater kung mainit. Kasi dapat mainit yan yung heater na yan. So yun, may likod na yun. So wala siyang init. Yan, hindi gumagana yung ating heater. So after 25 minutes ay natunaw na yung kanyang yero dito at tubig na. Ay hindi umandar yung ating compressor. Meaning na nag-stuck ito. Itong ating timer na to, hindi siya nakabalik. So hindi siya gumagana. So bubuksan natin yung lugar na yan. So bunutin natin. So kalasin natin to para makita natin yung kanyang timer dito sa loob. Titingnan natin kung anong status. Kalasin natin to. Kanyang defrost timer. So yun yung kanyang timer. Ayan o. So kalasin natin. Dito yung brown sa dulo. Dito yung una, black, gray, orange ang huli. Yun. So, irerekta natin. Dito yung lumalabas na number 1. Yun, nakalagay, number 1. Tapos ito, number 4. Ito, number 3. At ito yung number 2. So, ito yung coil. Lumalabas na itong 4. At saka itong number 3, yan. 4 at number 3, compressor yan. Itong nasa dulo, yan yung heater. So, kukuha natin siya ng power, ayan. Ito yung line 1, ito ang ginawa natin line 2, ito number 3. Titingnan natin kung umaandar siya. Bali, inilagay ko yan sa malapit na sa defrost niya. Ayan. So, titingnan natin kung siya ay magdi-defrost. So, yan ang position niya. Yan o, naka-off siya dyan. Hindi pa natin siya pina-plug. So, ipa-plug natin. Titingnan natin kung gagalaw yan. So, yan o, hindi siya gumagalaw o. Ibig sabihin, sira yung timer natin. Kaya hindi siya nagdi-defrost. Kasi nga yan, hindi siya gumagalaw eh. Dapat umiikot yan. So, yun nga. Medyo tambak yung ginagawa natin ngayon. So ito yung bagong dating na defrost timer natin. Ayan. At hanapin natin dito kung alin yung linya at saka yung compressor at saka yung heater. Pero dito sa figure na ito maliwanag to, line 1 na yan. Itong lugar na to. Hanapin lang natin dito kung alin yung kanyang katugon gamit yung ating tester. So ang tester natin nakalagay sa buzzer. Ayan. Ang una natin titingnan dito ay yung kanyang contact. Alin dito sa 4, 3, 2. Dito sa tatlong to. Alin yung sa compressor, alin yung sa heater. So, tingnan natin. Dito tayo kukontak. Dito tayo titingin. Ayun. So, dito tayo sa 4 and 3. Tingnan natin. So, ibig sabihin, ang timer nakakontak ngayon dito sa 4 and 3. Tingnan natin yung
number 2. Number 2. Tsaka yung number 3. So, wala. Wala siya. Ibig sabihin, itong number 3 at tsaka itong number 4 may contact. So, tingnan naman natin sa dito. Ilagay natin ang ating tester sa ohms. O, ayan. So, nilagay natin yung ating tester sa ohms. Checkin muna natin. So, yun. Kukuha natin tong line 1. Line 1 yan. Kuha natin. Line 1. Itong 3 and 4, palibasa ay may contact yan. Tingnan natin. So, yun, nakakakuha ng 13. No? Sa gitna. 13. Pagdating dito, wala. So, pihitin natin. Ito, pag lumagutok to, yun yung heater. Meron dyang puputok na malakas. Kakaibang putok. Yun. Yung lagutok na yun, meaning na yun ang heater. Kasi yung maraming yun, na hindi lumalagutok, compressor yun. So, ibig sabihin, yung lumagutok na yun, yung connection ng heater. So, checkin natin yung linya. Ayan. Ito yung line 1. Tapos, tingnan natin dito. So, dito, wala. So, dito, meron. Ayun, meron siya. Dito, meron. So, meaning, itong gitnang ito yung line 1, ito yung magiging line 2. Ito yung contact, ito yung contact na dalawa. So, ibig sabihin, itong 3 in 4, ito yung compressor, at yung 3 in 2, yan yung heater. Ilagay na yun natin sa buzzer. Yan. Nag-buzzer siya. So, tingnan natin yun dito. Dito ako ko sa gitna. Yan, tingnan natin. Ayun, dito wala. Wala. Okay. So, meaning, ito yung line 1, ito yung line 2. Yung number 4, yun yung compressor, at yung number 2, yan yung heater. I-drawing natin para maliwanag. So, yan. Susulat natin dito, defrost timer. Yan. So, itong 3 in 2, ito yung heater. Ayan. At itong 4 and 3, ito yung compressor. Ayan. O, ayun, Ayan. 4 and 3, compressor. 3 and 2, heater. 1 and 3, coil. Okay. So, lagi natin tatandaan na yung pinakamahabang rotation ng defrost timer, yun yung compressor. At yung maiksi na rotation, yun yung heater. Ating ikutin uli. Ayun. Ibig sabihin, natapos na yung heater. Ating pakinggan nyo yung tunog. Yan ang tunog. Mahaba yung sa compressor kasi compressor yan mahaba. Ang heater kaunti lang kasi halos 25 minutes lang siyang magtatrabaho. Hindi katulad ng compressor, dire-diretso yan. Magagamit lang ng heater kapag tumating na tong timer doon, lumagutok, mag-heater, ibig sabihin magdi-defrost siya. So tingnan natin yung huling lagutok. Yun. Yun na yung nag-heater na siya. Tatakbuli siya, puputok uli na isa pa yan. Ayun, ibig sabihin natapos na yung heater, balik na siya sa compressor. So, ganun ang diferensya ng tunog ng defrost timer. So, gagawin natin to palibasa ay bago ito, paanda rin natin. So, ito. Ito yung number 1 natin. Ayan, Ayun, Isang gawin natin number 2. Yung line 2 ito. Ito itong number 3. So, ayan. Yan ang naging connection niya. Ayan,
Ayan. Tapos, ayun. Number 3. So, yan. So, yan. Yan ang itsura ng kanyang loob kapag ka naka-off. So, ipa-plug ko. Titingnan natin kung iikot siya. Ayun. Nakita nyo, umiikot na. Ayun, oh. Ayan, oh. Kasi buo itong timer na nabili natin. O, bunutin na natin. So, yun. Sabihin, buo yan. Buo yung ating nabiling timer. Ikakabit na natin to. Itong sirang timer na to ay ating tinesting. At hindi nga siya umiikot. Kaya hinatulan natin na palitan. So, sa pagkakataong ito ay muli natin siyang titestingin para makita natin yung pagkakaiba ng bago sa luma. So, yan. Ipa-plug natin para kitang-kita natin. Ayan, oh. Oh, ayan yung ating plug. Ayan, oh. Ayan, naka-plug siya. So, ibig sabihin, yun ang pagkakaiba. Naka-plug yung ating plug. Ayan. Pero hindi siya umaandar. Meaning, sira ito. So, bunutin natin to. Ayun. So, yan yung diagram ng ating tinesting na defrost heater. So, yan. Okay na po yan. So, yan. Dumating na tayo doon sa bahay ng minamahal nating customer. At ito yung rep na ating pinalitan ng temporary. Bali, ang nangyari kasi dito ay nilagyan ko muna siya ng yung mga pan-testing ko doon. Yun na nilagay ko rito kasi medyo matagal-tagal bago dumating yung in-order natin. Minabuti kong dalhin na muna dito sa bahay para magamit nila. So, checkin niya natin kung ano ang nangyari dito. So, ayun. Tigas ng yelo. Ayan. Ganda. Tigas. Sa ilalim. So, ayun, oh. Aba, cake pa. Alright. So, gagawin na natin yan. I-atras natin na konti kasi nasa likod yun, eh. So, bali, ito yung kinabit kong timer. Ayan. Isang yan. Yan yung pan-testing ko. Ayan, oh. So, kalasin natin dito para mapalitan natin siya sa loob. Medyo minekos lang natin ang kasan nito kasi yung timer nitong, yung terminal nitong timer na to, masyadong maliit. So, maliit yung ginamit natin. So, ayan. Tatanggalin natin dito sa kakalagay niya rito. Okay, mga idol. Ayan na. Kinabit na natin yung ating connection. Ayan. Itong brown, yan lumalabas na nating line 1. Natin natin kagaya kanina. At yung number 4, yan ang black. Yan ang compressor. Ayan. At yung gray natin, ito yung lumalabas na number 3. Yan yung ating line 2. At yung orange na number 2 ay yun yung ating heater. So, yung gray, number 3. Yung number 4, yun yung compressor. So, ito yung ating kinalas. Ayan. Yan yung pan-testing natin. Ayan, oh. Yan ang ating ginamit. Kaya tested and proven na yung ating defrost timer na yan talaga ang sira. So, dito po muli natatapos yung ating ginawa na isang LG na 2-door na non-inverter. At yan nga po ay naging problema niyan ay lumalamig sa freezer, pero sa kanyang ilalim ay hindi siya lumalamig. At natuklasan niya natin na ang problema pala niya ay sira yung kanyang defrost timer at yun ay ating pinilitan. At so, yan na. Okay na dahil siya ay gumawa ng yelo at okay na. Pati yung kanyang ilalim ay malamig na rin. So, marami po salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin. At pag-like, marami po salamat sa mga nag-subscribe na. Doon sa hindi pa nagpapasubscribe, ay paki-subscribe na lamang po. So, marami pong salamat at nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Marami pong salamat. God bless po.